ngayon? Friday ah. Wala naman akong gagawin sa bahay. Wala rin akong kasama eh. Uwi ng probinsya si nanay at ang mga kapatid ko. Ikaw, hindi ka ba uuwi ng probinsya? Naku, hindi na. Sayang ang pamasahe. Tsaka, kakasimula ako lang dito sa trabaho. Nakakaya naman mag-file agad ng leave kasunod ng day off ko. Uy, na-update na ang ruta ninyo. Tama na ang daldalan. Scan nyo na ang parcels na na-assign sa inyo para makalarga na. Grabe naman tong si Aileen. Ngayon nga lang kami ulit nagkasabay ni Mike ng shift eh. Patingin nga dyan sa computer mo kung saan kami naka-assign ngayon. Makikita mo rin naman talaga pagka-scan mo ng barcode bago ka ma-dispatch. Gusto ko lang advance para prepare na ako kaagad. Miss Aileen, ang tindi mo rin talaga mag-dispatch ano. Salang-sala ang mga parcels, by location ng delivery. Hindi na namin kailangan mag-isip kung paano namin papagkasyahin ang mag-apo namin. Automated na rin kasi ang lahat. Ang sabihin mo, ganyan talaga kapag biyasang-biyasa na sa sistema. O siya, tara na para makarami. Uy Mike, punta ako sa bahay mo minsan na inuman tayo. O siya, sige. Ingat ka. Ingat kayo. Ano yun? Bakit biglang may buga ng hangin dito sa loob? Baka dahil lumabas sila nabuksan ng pintuan. May narinig akong parang beep. Wala namang email. Wala ring message dito sa computer. Refresh ko na nga lang. Anong nangyari? Parang biglang nag-ibang listahan. Ay, baka namalikmata lang ako. System glitch? Di naman siguro kasi isang buwan pa lang itong ginagamit naming operating system Delivery ho! Ay, kanina yan. Bayad na ba? Ay, kay Bettina Suarez po. 613 pesos po ang babayaran, ma'am. Bettina! Ay, naku, wala siya dito. Pwede po ba malaman kung kailan ako pwedeng bumalik para may abot po tong parcel niya? May babayaran din po kasi. Nako, hindi na dito nagtatrabaho yan. Ay. Bigla na lang hindi pumasok, 1 linggo nang nakalipas. Galit na galit nga amo namin eh. Hindi man lang nag-abiso. Bigla na lang nawala na parang bula. Kaya good luck na lang kung ma-deliver mo pa yan. Ay, ganun po ba? Sayang naman. Oo. Pero, alam mo ba? Ang daming order lagi ng bitinang yan. Hindi pa naman bayad lahat. Storbo pa kasi laging may delivery na dumarating deal tapos saka pa siya maghahanap ng pambayad. Sige ho. Salamat po sa impormasyon ha. Alis ka na? Ay, sana kumain ka man lang muna. Mandagdag kita pa sana kung nagtanghalian ka muna rito. Kayo na kasama mo. Nagmamadali pa po kasi ako. Marami pa po akong pupuntahan. Salamat na lang ho Teka, sino bang kasama? Wala ate. Naku, busy na si ating tindera. Hindi na ako pinapansin. Kasama? Sino kasama kaya sinasabi niya? Mag-isa lang naman ako. Ay, naku. May undelivered parcel na naman ako. RTS o return to seller na to. Kuwawa naman ang mga seller sa mga ganitong sitwasyon. Hindi na nga sila kumikita. Sayang na nga effort nila magbalot ng items at magpa-ship. Nalugi pa sila ng shipping fee. Kawawa nga rin kami mga delivery riders. Sayang ang pagod namin sa mga ganitong pagkakataon. Ay, naku, sana kasi mag-irresponsable rin ang ibang buyers. Katulad nitong si Bettina Suarez. Teka, bakit parang pamilyar ang pangalan nito? Saan ko nga ba nabasa ang pangalan na to? Kanina pa ako doorbell, wala sumasagot Wala talaga yatang tao sa bagay, kahit pangatlong beses ko nung magpunta rito, parang lagi naman walang tao. Minsan nakaka-multiple delivery attempts na ako bago pa may sumagot na iwan ko na lang ang parcel. Tama naman ang address ko. Ayan si Torre. 666 St. Gerardo Street. Isa pa nakapagtataka. Kahapon at noong 1 linggo may delivery din ako dito Ibang pangalan.
Noon ko yung nakatira dito. Pero kapag andito naman ako, walang lumalabas. Parang saradong-sarado at walang nakatira talaga. Ay, nakapag-doorbell na nga ng huling beses. Tao ba rito? Wala talagang tao. Aba, biglang bumakas ang gate. Dahil kaya sa malakas na hangin. Baka naman, automatic tong gate nila kahit mukhang lumang-luma na. Ano yun? Parang bigla lumamig ang paligid ah. Nagtatayuan din ang mga balahibo ko. Ang main door ng bahay bumakas. Tawa! Delivery para kay Ayasitore! Lalakad ako papasok ng gate at palapit sa pintuan ng bahay. Baka mas mabuting doon ko iwan ng parcel. Naku naman! Nabitawan ko tuloy ang parcel. Bakit nagsira ang pintuan bigla? Nakita kaya ako ng tao sa loob ng bahay? Natakot kaya siya sa sigaw ng pusa? Pero bakit hindi siya lumalabas? Ang gate! Sumasira mag-isa! Kailangan makalabas ako dito bago pa ito tuloy sumara! Sandali! Lalabas mo ako! Rina? Nasaan ka na? Naglalakad na papunta na dyan. May dala akong pulutan at beer. Ay siya, sige, hintayin kita. Ano nakain mo at nagayakan tumambay? Wala. Banding magtropa lang. Oh. Napapansin ko kasi parang lagi kang tulala at wala sa sarili. Baka kailangan mo ng kausap. Ha? Ako? Ayos lang ako. Pero sige lang. Namiss ko na rin naman uminom eh. Dahil off naman tayo sa trabaho bukas. Sulitin na lang natin itong tambay session natin. O ano? Asa ka na ba? Sasalubungin na kita. Huwag na. Mga 3 bahay na lang nandyan na ako. O siya, kita na lang tayo dyan ha. Bye! Kakababala ng tawag. May message agad. Ito talaga si Rina. Ano kaya sabi? Huh? Ano to? Your item has been misdelivered. Please claim it at 666 St. Gerardo Street. Di kaya wrong message to? Wala naman akong pinapadeliver ah. At isa pa, bakit sa address na to na naman? Baka wrong sig lang to. Ay nako, lasing na tong si Mike. Bagsak agad. Ako mahinang nilalang. Kalahating case pa lang ng beer. Bagsak na agad. Bakit parang biglang lumamig? Nakabukas ba ang bintana? Teka, isara ko nga muna. Medyo malamig dito sa sala ng bahay ni Mike. Sino yun? Parang may tumatawag sa pangalan ko. Sino ka? Mike? Mike, sira ulo ka ah. Pinagtitripan mo yata ako ah. Pero tulog na si Mike. Sino ka? Bakit mo ako tinatawag? Kasi na yata ako. Kung ano-ano na lang naririnig ko. Ang mga dyaryo. Ang mga dyaryo ang binabasa ni Mike kanina. Nagliliparan ang mga dyaryo. Mike! Mike, gising! Tulungan mo ako! Ang mga dyaryo nagliliparan! Parang susugurin ako! May tumatawag sa pangalan ko! Mike! Mike! Sabi ko naman sa'yo, umuwi na tayo eh. Natatakot ka pa rin ba? Sabi ko naman sa'yo, panaginip lang yun. Para talagang totoong-totoo. Pati yung mga dyaryong binabasa mo nung nag-inuman tayo, gusto kong sugurin. Nagliparan tapos parang gustong takpan yung mukha ko hanggang sa nagising ka na. Ayaw mo kasing maniwala eh. Ay, naku. Parang totoo talaga yung panaginip na yun. Sa panaginip ko, ikaw ang tulog. Paulit-ulit tayo eh. Tara na nga. Lumapit na tayo dun sa bahay.
Ano nga kasing ginagawa natin rito? Baka mapagkamalan pa tayong magnanakaw. Di ba nga may nabasa ako sa dyaryo na 5 pangalan pamilyar sa akin. Sina Bettina Suarez, Tess Ramos, Timmy Cruz, April Felipe at ang pinakauli si Ayasi Torre. Ang mga pangalan ng missing person na nabasa mo sa balita? Oo! At gusto kong malaman bakit lahat ng parcels nila dito naka-address at bakit bigla na lang sila nawala. Sigurado may kinalaman ng bahay na to. Mukhang abandonadong mansyon na to eh. Ay. Mukhang wala namang kumukuha ng parcels dito. Yung doorbell sa may gate, tingnan mo lumang-luma na. Gumagana pa ba yan? Hoy, Mike! Ay, kabayo! Ba't tumunog ang doorbell bigla? Wala namang pumipindot. Hindi ba ikaw ang pumindot? Hindi ako Uy, nakikita mo ba yung nakikita ko? Oo, nakikita ko rin. Rina, ayos ka lang? Oo, pero bakit mo ako hinila? Bakit tayo tumakbo pala yung mula dun sa bahay? Nakita mo rin na parang may anino hugis kami at braso na pumipindot ng doorbell kanina. Hindi kaya namalikmata lang tayo? At saka baka tao pala yung nakita natin? Baka masyado lang tayong nag-overthink. Ay naku, Rina. Natatakot ako. Baka dahil sa bahay na yun talaga kaya nawawala 5 taong pinagdalhan ko ng parcels. Bakit ka naman matatakot? Anong ginagawa ninyo rito? Iho! Iha! Huwag kayong matakot. Hindi ako kaaway. Sino po kayo? Nako, pasensya na at nagulat kayo nang kinalabit ko kayong dalawa. Abalang-abala kasi kayong nag-uusap. Hindi nyo na malaya ng paglapit ko. Ayos lang po. Pasensya na rin at napasigaw po kami. Muntikan pa namin kayong maitulak palayo. Ayos lang at ako naman ang may kasalanan. Kanina ko pa kasi kayo napapansin dyan habang nagwawalis ako doon sa may tapat ng bahay ko. Kaya naisipan kong lumapit na at kamustahin kayo. Taga dyan ba kayo sa bahay na yan? Naku, hindi po. Meron po kasi kami delivery dito sa bahay na to. Kaso, para pong lagi walang tao eh. Wala talagang tao yan. Matagal nang walang nakatira dyan. Pero nitong mga nakaraang buwan ay tila may naririnig akong pagbukas ng gate. Baka umuwi na galing abroad ang anak ng may-ari. Kilala niyo po ba kung sino may-ari ng bahay? Ay, oo naman. Matagal na akong nakatira dito sa lugar na to at bata pa lang ako. Nandyan na ang mansyon na yan. Kung tama ang pagkakatanda ko, ang pamilya Denikaya ang may-ari niyang mansyon na yan. Denikaya? Parang pamilyar Kung ako sa inyo, mag-iingat kayo sa bahay na yan. Maraming kakaibang nagaganap dyan. Sige, maiwan ko na kayo. Pamisteryosa effect naman tong si Lola. Ano ba yung sinasabi niyong kakaiba? Ay naku, tara na Rina. Uwi na muna tayo. May plano ako. At sa Lunes ko na yung gagawin. Hindi mo kasama ang anino mo. Anino? Oo, si Rina. Baka papunta na rin yun. Maaga lang kasi talaga akong pumasok ngayong araw eh. Anino mo ang bansag sa kanya rito. Laging nakabuntot sa iyo eh. Tinatanong na nga na ibang kasamahan natin dito kung magkaano-ano raw kayong dalawa. Nako, pati pala rito, uso ang chismis. Magkaibigan lang kami at magkababatan dalawa. Uso talaga chismis sa lugar ng trabaho. Lalo na kung laging magkausap at magkasama ang isang lalaki at babae. Naku, wala talaga Miss Eileen. Magkaibigan lang po talaga kami. Miss Eileen, may tatanong po pala ako sa inyo eh. Ano ba yun? Tsaka mukhang seryoso yan Napabuntong hininga ka pa.
paano po pala na-i-assign ng parcels natin for delivery? Mano po ba o automatic na? Alam mo, na mag-umpisa ka rito, paunti-unting nagiging automated na ang system ng dispatch, pati assignment ng parcel sa delivery riders. Opo. Kaya pansinin nyo, mas Opo. maayos na ngayon. Halos wala na akong binabago. More on checking na lang ako kung maayos ang pagkaka-allocate at assign. Okay. Ganun po pala. Oo, pero bakit mo naman naitanong? Kasi meron po kasi address na paulit-ulit na na-assign sa akin. Nagtataka lang po kasi ako. Normal lang naman ang ganyan Ang ibang riders nga, mas gusto pa na ganyan ang assignment dahil sanay na raw sila sa ruta at halos kilala na sila ng may-ari ng bahay o ng customer. Ganun po ba? O siya, sige po, salamat Miss Eileen. Ako lang ba ang nakapansin? Bakit parang umaangat ang buhok ni Mike? Habang nag-uusap kami, nahanginan lang kaya? Uy, Mike. Paalis ka na? Kadarating ko lang. Hintay mo ako. Siya, sige. Hintayin kita rito sa labas habang nagsusort pa ako nito mga parcel. Maaga pa naman pwede pa nga tayo mag-agahan kung gusto mo. Mike, andito ang may-ari. Ang big boss. Big boss? Oo. Yung sakay ng itim na kotse na yan. Siya ang may-ari nitong buong warehouse. Siya rin ang developer ng online shopping app. Ang balita ko, siya rin daw ang nag-develop at nag-implement ng bagong system na ginagamit natin ngayon sa buong kumpanya. Siya mismo. Project niya lang yun. Siya raw mismo. Genius raw yan. May asawa na yan. Nakatatlong asawa na pero hindi pa nagkakaanak. Ay, wow. Dami mo alam O syempre, simula maitayo tong kumpanyang to, dito na ako nagtatrabaho. Alam ko na yung mga balita na yan. Siya. Yan, bumaba na ang big boss. Babae pala? Oo, siya si Miss Clarice Denicaya. May-ari ng mga shopping malls, gasoline station, at may construction companies pa sila sa pagkakaalam ko. Wow, sobrang yaman niya pala. Uy, papalapit sa atin. Ngumiti ka lang at bumati ng good morning. Sige. Good morning po. Good morning. Psst, Mike, napansin mo ba? Tinitingnan ka ni Miss Clarice Denicaya. Tapos parang napakunot ang loob. Denicaya? Oo, bakit? Ay, hindi ba Denicaya ang apelyido na sinabi na matanda doon sa 666 St. Gerardo Street? Hindi kaya... Isang taong Denicayang to, pati ang Denicaya na may-ari ng bahay? Uy, Mike, tara na. Ano ba, bakit patulala ka pa rin dyan? Huwag mo na lang muna isipin yung mga haka-haka natin. Tara muna't magtrabaho na. Mahaba pa ang lalakbayin natin, Mike. Uy, Mike! Rina, naalala mo yung natanggap kong text message no isang gabi? Saka yung sinabi ko sa'yo na order nila nanay na mga kortina? Oo, bakit? Ano mo nangyayari? Sa'yo na-assign? Oo, pero tingnan mo to. 2 parcel? Isang naka-address sa bahay mo? Mukhang ito yung kurtinang order ng nanay mo Malaki at mabigat. Pero tong isa... Naka-address sa 666 St. Gerardo Street. Binuksan mo ba? Maliit na kahon lang Hindi ko pa binubuksan pero... Pero ano? Naalala ko, ganito mga hugis at laki ng parcels na na-deliver ko sa lugar na yun. Ibig mong sabihin, ang mga nakapangalan sa 5 taong nawawala? Oo. Ibig ba sabihin nito, Rina? Ako na ang kasunod. Baka ako na ang sunod na target. Sabi ko naman sa'yo, bukas na tayo magpunta rito. Gabi na at madilim pa. Nakakatakot ka kasi dito sa lugar na to. Wala man lang kailaw-ilaw. Sabi ko sa'yo, ilawan na lang natin ang ilaw ng motor. Kung hindi natin ngayon gagawin to, kailan pa? Bukas ng umaga. Kung kailan may mga makakakita. Baka mapagkamalan pa nga tayong trespassing, no? Ngayon kasi para naman tayo mukhang magnanakaw. Ay, nako, Mike. Oo. Hindi ba gusto mo ng kasagutan? Isa lang ang paraan para malaman natin kung ano ba talagang laman ng parcel na yan.
Buksan mo na. Ito mo na buksan sa bahay na to. Teka lang, Mike. No. Nag-text si Miss Aileen. May tinatanong tungkol dun sa undelivered parcel na 2 kanina. Ay, hindi naman makahintay to. Tumatawag na. Wait lang pupuntahan ko lang dun sa may kanto kung saan ko pinarada ang motor ko. Hintayin mo ako. Siya, sige. Ay, naku. Kailangan kong buksan para malaman ko ano ba talaga ang kinalaman nitong kahon na to sa bahay na to. Bakit dito naka-address sa mga kahon na ganito? Teka, bubuksan ko at iilawan ko nitong flashlight sa cellphone para magkaalaman na. Ano to? Bakit may litrato ko? Litrato ko habang gumagamit ng cellphone? Pero wala naman ako order Di naman ako nag-check out! Umukas ang gate! Teka, nasaan na ba si Rina? Rina! Rina! Sino ka? Sino ka? Miss Aileen? Anong gusto mong sabihin sa akin? At bakit kailangan malayo kay Mike? Kasi involved siya, hindi ba? I mean, ang itinanong mo sa akin kanina, sinilip ko ulit sa system. Nandito pa ako sa opisina ngayon. May natuklasan ba kayong kakaiba? Rina, rerouted ang mga parcel ng 5 taong nawawala. Ang original na order ay sa mga bahay nila naka-address. Nakapagtataka na biglang naging misdelivered ang tagging kahit na isang beses pa lang namang na-assign sa courier ang barcode ng items nila. Ha? Hindi ko maintindihan, Miss Aileen. Ito pa ang hindi ko maintindihan. Magkakaiba ng items ang na-order. Pero nang tingnan ko ang dimension ng package na na-dispatch, magkakaparehas ito ng mga sizes at lahat naka-address sa 666 St. Gerardo Street. Ibig mong sabihin, sinadya lahat ng yun? Sinadya silang papuntahin sa address ng mansyon na abandonado? Tapos, biglang nawala na lang silang 5? Oo, Rina. Nagtanong din ako sa isang investigador na kaibigan ko. Sabi niya, mainit na kaso raw ngayon ang 5 nawawala. Lalo na at may pattern ng pagkawala nila. Ang investigador, sinabihan kong magpunta din dyan sa bahay na yan ngayon. Wala pa ba siya? Wala pang ibang tao rito. Kami lang ni Mike. Pero, Miss Aileen, anong pattern? Anong sinasabi mong pattern? Miss Aileen? Hello? Hello? Naputol bigla ang tawag. Biglang dumilim. Nag-off kaya ang ilaw ng motor ni Mike? Kung sinadya ang pagkakapunta dito ng 5 taong yun, ibig sabihin, si Mike nga ang pang-6. Kailangan mapuntahan ko agad siya. Ang pattern, ayon sa nakita kong data sa systems, lahat ng nawawalang tao ay dating empleyado ng Delikaya Group of Companies. Ang hinala ko, lahat ito, pakana ni Clarice Delikaya. Dahil siyang may full control ng lahat ng bagay dito sa delivery hub. Mula sa systems hanggang sa mga tao. Ang tanong lang, bakit niya ginagawa lahat ng to? Anong makapala niya sa... hello? Hello, Rina? Rina! Anak ko, nawawala. Bakit kaya biglang naputol ang tawag? May malakas na hangin na naman. Bigla na namang lumangkit. Bakit nagpapatay sindi ang mga ilaw? Anong nangyayari? Bakit may silang sumasabog ng mga pamilya?
Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Aileen. Aileen. Ito ang nararapat para sa mga pakialamerong kaya mo. Dapat sa'yo namamatay. Paano ako nakapasok dito sa loob ng bahay? Alam ko kanina tumatakbo ako palayo ng bahay na to. Pero bakit nandito ako sa loob? Paano ako napunta rito? Sa isang buong bukas sa mga ilaw. Ano ba nangyayari? Automatic ba ang ilaw nila? May sensor ba to? Lord, alam niyo pa ba tatakutin ako? Lord, please tulungan niyo ako, Lord. Ang laki nitong bahay. Isang ballroom pala ito napasukan nyo. At classical pa ang musika. Pero ano gagawin ko rito? Bakit ako nandito? Hindi mo pa rin alam, Mike, kung anong pakailangan sa'yo. Hindi ko alam. Sino ka ba? Bakit mo ginagawa sa akin ito, ha? Bakit? Simple lang. Dahil kailangan namin ng alay. At ikaw ang magiging huling alay sa panahong ito. Ikaw ang taong mag-aalay ng dugo at kaluluwa upang manatiling buhay ang kasunduan. Kasunduan? Hindi ko maintindihan. Ipikit mo ang mga mata mo at ipapakita ko sa iyo ang nakaraan upang malaman mong dahilan ng iyong kamatayan. Tulong. Tulungan niyo ako. Tulong! Tulong! Hindi ka makakaligtas. Tama lang ito sa mga pakailamerang katulad mo. Itigil mo na ito. Kung ano man itong kayo pag ginagawa mo, Clarice. Tumigil ka lang. Tumahimik ka. Hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi mo. Hindi mo alam kung ano kailangan kong gawin para sa pagkakataong ito. Hindi niyo ako mapipigilan. Mangyayari pa rin ang lahat ayon sa aking plano. Babayaran ng ginagawa mo, Clarice. Hindi man ngayon, ngunit sigurado sa kabilang buhay. Doon, naghihintay ang kaparusahan mo. Paano mo naman nalamang nandun ang kaparusahan ko? Ako na buong buhay walang ibang ginawa kundi paghandaan ang panahon ng pag-aalay para lang sirain yung mga pakailamerang nilalang. Hindi ka makakatakas kapag may masamang nangyari sa akin. Siguradong ikaw ang unang tatanungin ng mga pulis. Sa pagkakasumang nitong buong delivery hub, makaligtas ka man, ikaw ang sisisihin ng lahat. Dahil ikaw lang ang mag-isang narito ngayong gabi. Planado ang lahat. Kaya huwag ka nang umasa. Mabubuhay ka pa! Mike? Mike! Diyos ko, pumasok na mag-isa si Mike sa loob ng bahay. Paano kung totoong sinabi ni Miss Aileen na sinadya lahat ang pangyayaring to? Paano makakaligtas ang kaibigan ko? Ay, may papalapit na police car. Ito na kaya ang sinasabi ni Miss Aileen na kakilala niyang pulis at imbestigador? Miss, delikado rito. Anong ginagawa niyo rito? Mamang pulis, ang kaibigan ko kasi nasa loob ng bahay na yan.
Baka nanganganib ang buhay niya ngayon. Tulungan niyo ako, iligtas natin siya. Anong ibig mong sabihin na nanganganib ang kaibigan mo? Teka, kayo po ba ang kaibigan ni Miss Aileen? Tama ka. Paano mo nalaman? Nabanggit niya kanina nung magkausap kami sa telepono bago naputol ang tawag. Ang kaibigan mo? Siya ba ang susunod na biktima? Naku, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Pero siya po ang next line. Next in line na biktima kung yun po ang tanong niyo. Naku, masama ito. Kanina ko pa nga sinusubukang buksan ang gate na to para makapasok ako sa loob. Kaso ayaw bumukas. May alam akong isa pang paraan. Sandali, tumabi ka muna. Officer? Officer! Napakarami namang gustong makialam. Nakakainis! Isang alay na lang. Isa na lang! Pero bakit ang dami nakikisawsaw? Tandaan mo, isang gabi na lang bago ang takdang panahon. Isang gabi na lang. Kapag nagtagumpay ka, patuloy pa rin mapapasa iyo ang kayamanan at kapangyarihang ipinagkaloob sa iyong pamilya sa mahabang panahon. Alam ko. Kaya naman kailangang mapasayo na ang huling alay. Sa pagtatagumpay ng plano kong ito lamang ang magiging tunay na maayos ang lahat. Ngunit tila isang malaking balakid ang natitirang alay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumibigay. Hindi ako papayag na dahil lang sa lalaking yon ay masisira ang lahat ng aking pinaghirapan. Hindi ko hahayaang dahil lamang sa isang taong yun, magwawakas ang ilang dekadang sakripisyo ng aming pamilya. Gusto kong makita yung galit mo. Naaalala ko ang iyong ama. Ganyan din siya nung wala siyang makuhang alay. Pero alam kong katulad niya, hindi ka rin papayag na maputol ang kasunduan natin, hindi ba? Walang magbabago sa kasunduan. Kahit pa ako na lang ang natitirang miyembro ng aming angkan, lalaban ako hanggang sa huling sandali. Magaling kung ganon. Ngunit bakit nga ba si Mike Cruz ang huli mong alay? Hindi ba ikaw mismo ang pumili sa kanya? Napili ko siya dahil isa siyang tinik sa aking landas. Sila na mga kaibigan niya. Kaya ngayon, kailangan na niyang mamatay. Hindi ako papayag na masira ang lahat nang dahil lang sa kanya. Kasama ng iba pa, mamatay sila! Tinatawagan ko ang pinakamakapangyarihang nilalang. 10 ng aking mga alay. Hinihiling kong magkaroon ng walang hanggang kapangyarihan at kayamanan. Heto sa inyong harapan, 6 na buhay ang kabayaran upang habang buhay kong makamtan ang walang hanggang kabataan at kapangyarihan. Ernesto, makapangyarihang Diablo, narito na po ang aking alay, kagaya ng napagkasunduan. Magaling, Ernesto. Ngayon, sa taong ito magsisimula ang ating kasunduan. Iyong pakatandaan ang aking bilin. Dito sa lugar na ito, dadalin mo ang iyong 6 na alay. Kung sarili mong kadugo ang iyong iaalay, isa lamang ay sapat na. Ngunit kung hindi mo kaano-ano, 6 ang bilang. Masusunod po. Tuwing ika-6 na taon, magbubukas ang pintuan ng kadiliman upang tanggapin ang iyong alay. Sa sandaling maputol ang kasunduan, ang lahat ng kayamanang tinatamasa mo at ng iyong pamilya ay maglalawang lahat. Hindi yan mangyayari. Salamat sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa akin. Ito ay isang kasunduang galing sa sarili mong dugo. Ernesto, laslasin mo ang palad mo. Tanda ng iyong lagda sa ating kasunduan. Magaling! Ngayon, humayo ka at magpangarami. Ano yung nasaksihan ko?
Iba sinasabi nakaraan ng Diablo sa bahay na to. Kung totoo ang kasunduan yun sa pagitan ng matandang Denikaya at ng Diablo mismo, may isa pang paraan para makaligtas ako. Ayos lang kayo? Parang hindi naman gumalaw man lang ang git. Oo nga eh. Matibay talaga. Paano kaya tayo papasok sa loob? Kailangan niyong akyatin ang bakod na yan. Dahil hindi yan bubukas ng kusa para sa inyo. May sariling buhay ang bahay na yan. Aba, Lola, paano kayo nakapunta rito? Narinig ko ang kalabog ng pagbangga ng kotse sa gate. Kaya minabuti ko na lang na pumarito. Baka mas mapahamak pa kayo kung hahayaan ko lang. Pero paano po kami papasok sa loob? At ano po ba ang misteryoso rito? Ano pong ibig niyong sabihin may sariling buhay ang bahay na to? Ang bahay na yan, nagbubukas lamang tuwing ika-6 na taon. Sa panahong ito, kailangan ng dugong iaalay sa Diablo. Kaya mag-iingat kayo. Kahit anong gawin nyo, hindi na kayo makakawala sa akin. Hindi na! Hinding-hindi na! Ang Diablo! Kung gusto pang mailigtas ang lalaking natrap sa loob, kailangan ninyong sundin ang sasabihin ko. Sige po, ano pong gagawin namin? Magpatayan kayong dalawa. Kapalit ng lalaking gusto ninyong iligtas. Anong akala mo? Makakaligtas ka rito dahil lang sa alam mo ang katotohanan tungkol sa nakaraan? Pakawala mo na ako! Lumilindol! Lumilindol yan! Habang lumilindol, nagbibitang-bitang ka mga lupa. Pati yung mga pader. May mga katawang gusto kong mawala mula sa pader at nasa ilalim ng lupa. Nasa ilalim ng lupa ako! Anong akala mo sa akin? Isang hangal na pakakawalan ng huling alay sa taong ito? Nahihibang ka ng tunay, binata! Hindi ako sasama sa'yo! Hindi mo ako makukuha! Sige, ipagpalagay natin hindi kita makukuha. Pero ang dalawang kaibigan mo, ibang kaso ito, hindi ba? Aileen! Diyos ko! Sino ka katawan ni Aileen? Wala nga hindi daan na puruan. Huwag mong tawagin ang Diyos mo sa harapan ko. Labas tanganan! Dahil dyan, heto ang parusa mo! Rina! Rina! Anong ginawa mo kay Rina? Nang yumanig ang lupa, biglang naglaho ang babae. Saan kaya siya napunta? Kailangan makapasok ako sa loob. Nahimatay na rin ang matandang nasapian kanina ng Diablo. Tumawag na naman ako ng ambulansya at backup, kaso lang wala pa sila. Kailangan makapasok ako sa loob upang mailigtas ang mga tao ron. Kung bakit kasi hindi ko kagad napagtanto na tuwing ika-6 na taon nga pala ang ganitong pangyayari. At ang tanging sagot sa lahat ay ang bahay ng mga Denikaya. Clarice Denikaya, 6 na taon na ang nakalipas. Isa sa mga ginamit mo ay ang kapatid ko. Ngayon, pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo, hindi ako papayag na hindi ka maparusahan kahit kapalit pa ang sarili kong buhay.
Palaki ng palaki ang bitak ng lupa. Kapag nagpatuloy to, mahulog si Eileen pati si Reyna. Dahil ito na ang final round, gagawin nating mas kapanapanabik. Bakit mo ako dinala rito? Dahil malapit na ang takdang panahon, Clarice. At hindi pa rin natatapos ang huli mong alay. Hindi pa rin niya tinatanggap ang huling imbitasyon. Kaya't hindi ba nararapat lamang dadaling kita rito upang tapusin mo ang trabaho? Hindi tinatanggap ang imbitasyon? Ano ibig sabihin nun? Reyna! Ano nangyayari? Mamaya ako na kukwento. Tumakas na tayo, tara. Nandito na ako. Ililigtas ko kayo, pero teka, sino ang huling alay? Siya. Ang parcel. Sa app mo. Huwag mong tanggapin. Huwag mong itag at i-receive. Ang delivery process ay katumbas ng isang imbitasyon na maging parte ng kaibahan ito. Ang imbitasyon na yon ay pwede mong tanggihan upang hindi matuloy ang iyong pagiging alay. Kapag nangyari yon, malilipat sa isang dinikaya ang pagiging alay. At dahil siniswerte tayo, itong si Clarice ang nag-iisang dinikaya. Tumahimik ka! Hindi pwedeng magbago ang plano! Ikaw, lalaki! Tanggapin mo ang parcel na yon! Hindi pwedeng basta mo na lang sisirain ang lahat-lahat! Sino ka para pakinggan ko? Wala ka rin karapatang pagdesisyonan kung sino mabubuhay o hindi! Dapat sa'yo iparaan na sa ginawa mo sa iba! Mike, ang phone mo! Gawin mo na! Matalino ang binatang ito. Ngayong hindi niya tinanggap ang parcel. Clarice, anong mangyayari sa atin ngayon? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Isa pa. Sisiguraduhin kong mamamatay siya at magiging alay sa'yo. Anong akala mo sa akin? Mauuto mo? Mukhang ito na ang katapusan ng kasunduan ko at ng iyong pamilya. Wag! Wag! Ibaba mo ako rito! Ibaba mo ako! Ngayon, ang pinakahuling dinikaya ay mapupunta na sa akin. Sa wakas, nakuha ko na rin ang buong angkan nyo. Kailangan na natin lumabas. Mukhang guguho na ang bahay na to. Reyna! Tara na! Bubuhatin na kita! Mama Police! Si Eileen po! Oo, ako nang bahala. Bilisan na natin. Bilisan na natin! Mukhang bibigay na itong pader! Matatagal na tayo! Oh, gising ka na pala. May masakit ba sa'yo? Malamang. Masakit lahat. Si Eileen, kumusta? Ayun, hindi pa rin nagigising. Second degree burn ang tinamo niya dahil sa sunog sa delivery hub. Mabuti na nga lang at nakaligtas siya. Ang pulis pala na tumulong sa atin ang nagbabantay kay Eileen. Mukha nga close silang dalawa eh. Nagpapasalamat na lang talaga ako't natapos na ang lahat. At gumuho na nga rin ang bahay. Pero ano nangyari sa 5 taong nawawala? Ay, sa kasamaang palad. Wala na, hindi pa rin sila nakita. Si Clarice Denicaya. Ayun, hindi nga rin natagpuan ang bangkay niya eh. Ay, mahirap talagang makipagkasundo sa demonyo. Hindi alam kung kailan kasi singilin. Phone mo ba yun? Sa'yo ata eh. Oh, eto. Mike, tingnan mo. May parcel ka sa 666 St. Gerardo Street. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.